Let's go to Joshua chapter 1 in verse number 6 down to verse number 9. Mabasahin natin ito responsibly. Joshua chapter 1. Okay, nandiyan na kayo. Amen. Okay, basahin ko yung verse number 6, then you read number 7, at salitan tayo doon sa verse number 9, sabay-sabay tayo. Verse number 6, Be strong and of good courage, for unto this people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Have not I commanded thee? Be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Pag-uusapan natin ngayon, hapon, ay the enemy or enemies of good success. The enemies of good success. Yung mga kaaway ng good success na dapat nating maabot bilang mga anak ng Diyos. Alam nyo, don't you ever know, brethren, na yung recipe or yung susi ng good success ibinigay na sa atin. Nandiyan na yan eh. You want good success in your life? You want good success in your family? You want good success in your career? Nandito na ang susi. Nandiyan na yung procedure. Nandiyan na yung step by step. But why many people of God hindi pa rin nakakaabot sa tinatawag na good success? Because there is an enemy. Alam nyo ba na may kaaway? Alam nyo ba na may kalaban? Ha? Maraming kalaban. Yan ang pag-uusapan natin. Ano yung mga kalaban ng good success? You want good success? Can you shout amen if you want good success? Walang aayaw sa tagumpay o sa tugatog ng tagumpay. Walang aayaw dyan. In fact, yun ang aim natin. O katulad ngayon, it's only the 5th day of 2025. So, what's our vision? What's our goal? What's our aim? Ano yung tinatarget natin for this 2025? Year 2025. Siyempre, magkaroon tayo ng good success. But, papaano natin masisigurado na makatuntong nga tayo sa good success? Kung hindi natin muna ma-identify yung mga kalaban natin. While we are on the way to good success. You want good success? Come on, amen? Tayo manalangin. Kilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na muli kami nakapagsama-sama. Thank you sa aming mga mahal na bisita. Dalangin ko po, Panginoon, na kumilos kayo sa kanilang mga puso. Ganon din po sa bawat anak ninyo ngayon pong hapon muli, Panginoon. Please, kumilos kayo.
trabahuin niyo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isip. Make us humble, O God. And please, ang lingkod niyo pong gagamitin, ingatan niyo po yung aking throat, Panginoon, yung aking boses na makasurvive, Panginoon. And puspusin niyo po ang aking isip, aking puso, Holy Spirit of God. Please, O God. Yung mga bisita rin namin ay ligtas niyo po kasi sila yung maging masunurin in water baptism. Pagbalain niyo, Panginoon, ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya pwede nang umupo. Now, let me give you the simple background of the book of Joshua. Now, the book of Joshua ay, kung ating aaralin ang aklat ng Joshua, ay ito ay aklat na nagpapahayag ng history of Israel, yung kanilang conquering, the history of Israel's conquest of the promised land. Alright, nakikinig? Brad, pakilakasan mo konti itong ano ko para makatulong. Okay, so dito natin makikita yung history kung paano kinanker ni Joshua yung nung nandoon na sila sa promised land. Na makinig kayo. Hindi po ibig sabihin na nandoon na po sila sa promised land. Bagamat tinawag ng Diyos na promised land for the Israelites people, the people of God, ay wala na po silang gagawin. Nakikinig? Hindi ibig sabihin na dinala ng Diyos sila doon sa promised land ay wala na silang gagawin. Meron pa rin silang gagawin. Kaya nga ang ginawa nila ay kinangker nila yung mga ginapi nila, yung mga tao doon. Naintindihan mga kapatid? So ginapi nila, ibig sabihin, meron pong pangyayari na tinatawag na labanan. Labanan, nakikinig? Now, makinig kayo na maigi mga kapatid. Sa buhay nating mga Kristiyano, hindi po pwedeng walang labanan. Christian life has always a fight between evil and good, between God and Satan. Now, our enemy is an unseen enemy, an invisible enemy, at walang iba bang pinapangunahan na niyan mga kapatid, kundi ang diablo. Satan is an unseen enemy. Let me tell you again. Ang diablo po ay kaaway na hindi mo nakikita. At least, mga tatay, kayo nakikita nyo yung kaaway nyo. Tama? Sino ang kaaway nyo? Di ba si Mrs.? Oh, sinong nag-that's right? Ikaw, that's right ka ng that's right. Kapalibasa, wala kang Mrs. Oh, mga kapatid, hindi po natin kaaway ang mga Mrs. natin. Ulitin ko, parang hindi kayo nakikinig. Hindi natin kaaway ang mga Mrs. natin. Maliwanag ba? Maliban lang kung itinuturing nyo silang kaaway, pero let me tell you, hindi natin sila kaaway. Sinong naniniwala sa mga tatay na hindi mo kaaway yung misis mo? Can you shout amen? Yun. Bagamat inaaway kayo lagi. Tama? Tama? Alright. Now, tuloy natin. So makikita natin dito mga kapatid, hindi ibig sabihin na anak ka ng Diyos, wala ka ng laban. Wala ka ng laban. In fact, Paul said, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. I have finished my course. So si Apostol Pablo mismo na nagpapahayag mga kapatid na merong labanan. Amen. Now, makinig kayo na maigi. Bago ka makatuntong kapatid sa tugatog ng tagumpay, meron munang ikaw dadaanan na mahigpit na madadaanan. Ibig sabihin, whether we admit it or not kapatid, merong labanan. Meron kang madadaanan na hardship
bago ka makarating sa tinatawag na tugatog ng tagumpay. Amen. Pero alam nyo ba, ang kagandahan sa ating mga anak ng Diyos, meron tayong Biblia, meron tayong gabay, meron tayong sigurado na gabay para tayo ay lumaban o makalaban, magkaroon ng lakas na loob na lumaban anumang kalaban natin bago tayo makatuntong sa tinatawag na good success. Amen. Ang ganda nga nito, kapatid, nandiyan na, sabi ko nga sa inyo kanina, nandiyan na yung susi, nandiyan na yung procedure, nandiyan na yung step number 1, step number 2. Alam nyo, kung makikinig kayo sa mga businessman people, bumibili pa yan ng mga iba't ibang aklat doon sa mga bookstore para lang magbasa ng mga aklat, mga books na mga taong nagtagumpay sa kanilang mga businesses, mga kapatid, o saan man sila nagtagumpay na tinatawag nila. Pero sa atin, hindi nyo na kinakailangan pumunta pa kung saan-saan. Nandito na sa Biblia natin. You want good success in your family? Ito na, Biblia ang dapat nating sundin. Gusto mong good success sa inyong business? Ito na, Bible ang susundin natin. You want good success sa karir mo? Ito na, salita ng Diyos. Sigurado, kapatid, we have, ma-reach natin yung tinatawag na good success. Hindi tayo, ang Biblia, kapatid, hindi ito tsamba-tsamba. Nakikinig tayo? The Bible is the perfect manual for the people of God because the Bible is the inspired Word of God. It is the inspired Word of God. All Scripture is given by inspiration of God. Amen. And it's profitable in every areas of our lives. Again, sa pamilya, ito, Biblia ang gagamitin natin. Sa marriage, Bible ang gagamitin natin. Sa church, Bible dapat ang manual natin. Sa karir mo, dapat Bible ang manual natin. Because the Bible is the mind of God. The Bible is the heart of God. The Bible is the very perfect book for human being. Come on, amen. Now, God, pakinggan nyo na maigit ito, God gave success to the Israelites. God gave success to the Israelites when they obeyed His master's plan. What is the master's plan of God? The Bible. Can you shout amen? The Bible. The Bible. Not when they followed their own desires. If you are going to follow your own desire, kapatid, hindi mo pa nga alam kung yung ninanais mo ay may kasiguraduhan. Unlike, ang Biblia, kapatid, proven na to. Proven na ito. Even during the time of Abraham, proven na. During the time of Moses, proven na ito. During the time of Joshua, proven na ito. During the time of King Solomon, proven na ang Bible. During the time of David, proven na ang Bible. Until down to the apostles of the Lord Jesus Christ, proven na ang salita ng Diyos sa buhay ng mga taong ito. Kaya nga mga kapatid, only we need to do, if you want good success, obey the Word of God. Obey the Word of God. Don't obey your own desire. Amen. Victory, good success came when the Israelites trusted the Lord, the Word of God, rather than in their military power. Don't you forget, mga kapatid, that Joshua siya yung general. General ni Moses ito, kapatid. Pero hindi nagtiwala si Joshua sa power ng kanilang military or military power.
Hindi sila nagtiwala sa kanilang pera. Don't trust your power. Don't trust your own power. Don't trust your own money. Makinig kayo. Don't trust your muscle. Don't trust your mental capacity. Amen. Kapatid, you want good success. If we want good success, let's go to the Bible. Amen. Let's go to the Bible. Kaya makita nyo, ito ipinahayag dyan, ang bira. Ang ganda nito mga kapatid. Makikita natin dito hanggang sa sabi ng Biblia, alright, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Amen. But thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Actually, nandito na kapatid, yung procedure nandiyan na yan. Yung step 1, step 2, down to the, sa pinakababa kapatid, kumpleto na yan. Walang labis, walang kulang. You want good success, always go to the Bible. Nandito na ito mga kapatid. Pero, why is it most people of God don't experience good success in their lives? Because there is an enemy. May kalaban. Pag sinabi nating enemy, one seeking to injure, one seeking to overthrow or confound an opponent. Kapatid, there is always an opponent. Something harmful or deadly or adversary. May kalaban. Kapatid, ang kalaban, sabi ko sa inyo, hindi nakikita. Satan is the most number one enemy of the people of God. Amen? Alam nyo, kung meron mang napakatinding kalaban natin kapatid, ay walang iba kundi ang dyablo. Amen? Magaling si Satanas, magaling magpaikot, magaling mag-transform. Ang dyablo hindi mo nakikita. At mamaya-maya kapatid, hindi mo alam, ginagamit na mismo yung trabaho mo, ginagamit mismo yung sarili mo, ginagamit mismo yung pamilya mo, ginagamit mismo yung churchmate mo, ginagamit mismo yung magulang mo. Ganyan katindi mag-isip ang dyablo, sapagkat kapatid, Satan don't like the people of God to reach good success in their lives. Yan ang goal ni Satanas kapatid. Kasi ayaw din ng dyablo na ikaw ay magtagumpay. Ayaw ng dyablo kapatid na maabot natin yung good success na kasama natin ang Panginoon. Ang gusto ng dyablo ay pabagsakin tayo. Kaya makita nyo mga kapatid, marami mga anak ng Diyos hindi masaya sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Because hindi nila naabot yung good success. Success means to be circumspect, to be intelligent, to be prudent, to have an accomplishment or achievement, the outcome or the result, mga kapatid. Yan po ang ibig sabihin ng success. Pero makita nyo, may kasama po na word ito, good success. Because not all success is good. Amen? Alam nyo ba na hindi lahat ng tagumpay maganda? Pero ang inu-offer ng Diyos sa atin is good success. Bakit? When I say, when the Word of God, good success, hindi po pwedeng kasama o hindi po pwedeng hindi kasama ang Diyos. When the Word of God, nung sinabi ni Joshua dito mga kapatid, sinabi ng Diyos through Joshua, good success is always kasama mo ang Diyos. Because there is the reality,
there is no good success without God. Amen. Kaya nga kapatid, hindi ibig sabihin nakapagtapos ka na sa isang kurso, success na yan. Kapatid, hindi mo masasabing good success yan o success yan o good success yan kung hindi mo katuwang ang Diyos. Sa karir mo kapatid, maaring na-promote ka sa ranko mo, sa position mo kapatid, pre-promote ka. Pero ang pinakamaganda, sa promotion mo, kasama mo ang Diyos. Amen. Maaring nakatuntong ka sa anumang position o maaring nadagdagan yung sweldo mo, whatever kapatid, na achievement na meron ka. Pero ang pinakamaganda, any achievement na meron tayo, siguraduhin natin kapatid, na kasama natin o katuwang natin palagi ang Diyos. Sapagkat pagka ang Diyos ang katuwang natin, sigurado yan, good success yan. Walang makakapigil sa atin. Amen? Yan ang gusto kong maunawaan natin sa word na good success. Ibig sabihin, when I say good success, always the Lord is be with us. Amen. Kinakailangan kapatid, kaya nga sa pag-aaral mo, bakit ka nakapagtapos? Kapatid, kasi kasama mo ang Diyos. Amen. Bakit ka nakapasa sa board exam mo? Kasi kasama mo ang Diyos. Pero ang kagandahan kapatid, hindi ka man makapagtapos, hindi ka man pumasa. Ang pinakamaganda na siguraduhin natin ay kasama natin palagi ang Diyos. Yeah, amen. Sapagkat ang sabi ng Panginoon dito, tinan nyo, sabi ng Biblia, only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which the law which Moses my servant commanded thee, turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Alam niyo, napakagandang pangako yan. Anong sabi ng Diyos? Saan ka man pumunta, whithersoever thou goest, you will be prosper. Saan ka man pumunta, magpa-prosper ka. Kung kasama mo ang Diyos. Amen! Yan ang magandang assurance na binitawan ng Diyos. Now, let us go to the enemies of good success. Number one enemy. Are you ready? Amen. Number one enemy. Number one. Most enemy of good success. Number one, cowardice and quitting from God. Nakikinig tayo? Cowardice and quitting from God. Tingnan nyo dito, paulit-ulit na talata. Anong sabi diyan? Be strong and of good courage. Tama? Amen. And in verse number 7, only be thou strong and very courageous. In verse number 9, inulit-ulit, have not I commanded thee, be strong and of good courage, and be not afraid, and neither be thou dismayed. Nakikinig ba tayo? Huwag kang madidismaya, huwag kang matakot, huwag kang makoward, huwag kang maduwag. Verse number 6, verse number 7, verse number 9, paulit-ulit yan mga kapatid, na sinasabi niya na huwag matakot, huwag maduwag, amen, huwag madismaya. Pero kapatid, makinig kayo na maigi. Maraming ang nakakalungkot, kaya maraming mga anak ng Diyos na hindi nakakaabot sa tugatog ng tagumpay. Nakikinig ba kayo? Sapagkat marami sa atin cowards. Come on, amen! Marami sa atin mga cowards. Marami sa ating mga quitters. Yeah, amen! Pag sinabi natin coward, lack of courage. Lack of courage or firmness of purpose. Kaya
Tinan mo, pag naduwag ka na kapatid, natakot ka na, anong susunod na step mo kapatid? You quit! You quit! Tinakot ka lang ng tatay mo, tinakot ka lang ng ka-office mate mo, tinakot ka lang ng classmate mo, tinakot ka lang ng kamag-anak mo, naduwag ka na, and then you quit. Kapatid, huwag tayong matakot, kasama natin ang Diyos. Amen. Kasama natin ang Panginoon. Don't be cowards, because ang sabi ng Diyos, I will never leave thee, nor forsake thee. Sino man nananakot sa atin mga kapatid, don't be cowards, don't be afraid of them, don't quit serving God. Don't be cowards. Huwag tayong duwag. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang lumikha ng langit at lupa. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, huwag tayong duwag. Don't be cowards. Ang kaaway ng good success ng mga anak ng Diyos ay kaduwagan. Don't be cowards. Don't quit. Don't quit serving God. Don't quit in your ministry. Don't quit in your Christian life. Hey, don't be cowards. Don't quit. Kapatid, tingnan niyo ang Panginoon, the Lord Jesus Christ. Hindi siya nag-quit hanggang doon sa kamatayan, sa cross ng Kalbaryo. My Savior, don't quit for me. Kaya nais ko malaman ninyo rin, mga Kristiyano, mga Baptist, don't quit because our Savior never quits. Never quit. Even the death of the cross of Calvary, hindi nag-quit ang Diyos para sa iyo. And why quit? Hindi natakot si Kristo hanggang doon sa kamatayan sa cross ng Kalbaryo. Eh bakit natakot ka? Yung iba, hindi lang pinansin ni sister na pikon ay bakla. Ha? Alam mo kapatid, una kanina sinasabi ko sa inyo, lalo na sa mga lalaki, ayoko sa lalaki na tampuhin. Makinig kayo. Ayoko sa lalaki na duwag sa tama. Kung duwag man tayo, ilagay natin sa lugar. Ha? Naunawa natin? Alam niyo kung saan dapat tayo naduduwag? Sa kasalanan. Dapat doon tayo duwag. Gumawa ng kasalanan. Pero hindi dapat tayo masumpungan na duwag na naglilingkod sa Diyos. Yeah, amen. Nakikinig ba tayo? Ayun, kanina kinausap ko to Sister Vivian eh. Sabi ko, ba't wala si Lizelle? Oh, takutin ka lang. Makinig kayo kapatid. Eto hindi ko sinasabing pinakamatapang na ako. Kung duduwag-duwag ako na pastor ng simbahang ito, wala tayong building sa lugar na ito. Ha? Kapatid, hindi ko naman sinasabing pinakamagaling na kung pakaangkang ako na leader na simbang ito, wala tayong church dito sa lugar na ito. Hindi ko sinasabing ako ang nagtatag dito, Diyos ang nagtayo dito. Pero salamat mga kapatid na binibigyan ako ng Diyos na katapangan para pangunahan ang simbang ito. Kasi kung wala kang tapang na manguna kapatid, sa anumang simbahan, maging sa pamilya natin at coward tayo,
konting problema lang, quit na tayo. Kapatid, wala tayong mai-establish na gawain ng Diyos at hindi tayo gagamitin ng Diyos. Sapagkat hindi gagamit ang Diyos sa mga duwag. Isipin nyo yung lugar na ito. Ito bakras, ito na paganyan. Wala tayong pondo. Alam yung puhunan ko lang salita ng Diyos. Ang puhunan ko lang sumunod sa salita ng Diyos. Ang puhunan ko lang luhod. Ang puhunan ko lang Diyos. Kaunting problema lang, quit tayo. Pang-anim pa lang na araw ng 2025, lamya-lamya na tayo. Alam niyo yan ang problema natin. Ano ang problema natin? Bakit tayo hindi natin naaabot yung tugatog ng tagumpay na maglingkod sa Diyos? Alam niyo kung bakit? Napakarami sa atin mga cowards. Napakarami sa atin quitters. Cowards. Quitters. Ang tindi nga itong pangakong ito. Tingnan niyo to. Look at verse number 3. Anong sabi ng Panginoon kay Joshua? Basahin nyo. Basahin natin. Read. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you. As I said unto Moses, from the wilderness and this Lebanon, even unto the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and unto the great sea, toward the going down from the sun, shall be your cause. Pakinig. There, look at verse number 5. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. At isang magagaranti ako sa inyo, mga miyembro ng PMA Baptist Church, yung Diyos ni Moses, yung Diyos ni Joshua, yan din ang Diyos ng taga-PMA Baptist Church. Kaya mga kapatid, kung kayo miyembro sa simbang ito, don't be cowards. Don't be cowards of any problem you face on this year 2025. Don't be cowards. Don't quit serving God. Kapatid, kung kaunting problema lang, nagpadala ako, wala na tayo sa lugar na ito. But honestly, yung sinasabi nila na, katulad ng sinasabi ni Pastor Hill na, yung ibang mga pastors, ibang mga manggagawa, na puro daing sila na, ang hirap naman sa gawain, ang hirap naman. Honestly mga kapatid, hindi ko man, parang dito, sabi ko sa inyo, wala pang kalsada dyan. Wala pang kalsada yung paganyan, wala pa yan. Nagbibuild tayo dito nung araw. Ang graba, ang materialis doon sa taas, bubuhatin mo isa-isa, dadalhin dito. Wala pang full time.
Kung noon nandoon na si Erwin, isang araw lang na to, quit na to. Believe me. Si Kelvin, kalahating araw lang yan, may sakit na yan. Ha? Ay naku, sasabihin ko sa inyo. At nung araw kapatid, alam mo magsoul winning ako, maglalakad ako mula dito hanggang doon sa Balatok. Kung saan kami nagso-shortcut dyan ni kasama ko si Stel Junior. At pag pauwi na kami, namamayabas kami. Yun ang merienda. Walang soft drinks. Pero kapatid, hindi ko man naramdaman na mahirap sa gawain, nakakalungkot sa gawain. Hindi ko man naramdaman. Because I really enjoy serving God. Kapatid, katulad yan, makinig kayo ay mga lalaki rito. Pag lalaki ka, nasanay kang mag-quit. At lalo na pagka binata ka, nakakatakot kang mag-asawa. Ha? Naunaw niyo man kayo mga lalaki? Kasi pagka mag-asawa ka na, konting hirap lang mararamdaman mo sa pagpapamilya, baka iwanan mo yung pamilya mo. Kaya kayo ng mga babae, huwag kayong basta-basta padadala sa mga ganyang panloloko ng mga kalalakihan. Sus Mario, makinig kayo. Huwag kayong padala sa kapugian nila. Ha, nakikinig? Puro pa ganyan sila. Ha? Huwag kayong padadala mga kapatid. Ito, pogi na ito, okay na to. Parang kamukha ni Cesar Montano. Ha? Ha? Ito, okay na to kasi kamukha ni Gretchen Barreto. Si Minchin kasi kamukha ni Gretchen Barreto eh. Yeah. Ha? Batuin kita dyan. Tignan natin pag nag-asawa kayo. Ha? Baka kaunting problema lang kapatid. Magsisyabu ka. Ay nako. Pag hindi kayo nakatsyempo, kaya nga pag mag-asawa, pinagpipray yan, niluluhod yan sa Panginoon. Panginoon, ito na bang lalaking ito na bang babaeng ito? Kasi baka yan hindi sanay sa trabaho. Hindi sanay sa hirap, hindi sanay sa trabaho, walang training sa pinanggalingan niyang pamilya. Tatamad-tamad. Oh, ikaw, Binjen, marunong ka na magluto ng adobong karne aso. Kung hindi pa, huwag mo na mag-asawa. Kung alam mo lang adobong karne baboy, hindi aso, huwag mo na mag-asawa. Alam mo, sabi ng Diyos kay Moses, kay Joshua, itong aklat ng batas na ito, huwag mong ihiwalay sa iyo. Dear Dad, amen? Kaya tinan nyo, sa number 6, ano sabi ng Panginoon sa kanya? Be therefore very courageous to keep and to do all that is written in the book of the law. Amen? Ang liwanag na pagkasabi ni Moses kay Joshua, that ye turn not aside there from to the right hand or to the left. Wag kang kakaliwa, wag kang kakanan. Straight ahead lang.
Ha? Ito lang, dumiretso ko lang. Maraming mga kalaban dyan, pero ito lang susundin mo. Ha? In Psalms, mga kapatid, 119, verse number 72, the law of thy mouth is better. David said, the law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. Amen. Kapatid, maaring sa paglilingkod natin sa Diyos, o-offeran tayo ng gold, o-offeran tayo ng silver, but again, don't quit serving God. Huwag mong ipagpapalit yung ministry mo sa silver. Huwag mong ipagpapalit yung ministry mo sa gold. David said in Psalms 119 verse 97, oh, how love I thy law. It is my meditation all the day. I hate vain thoughts, but thy law do I love. Amen? 165, sabi ng Bible diyan, great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Amen? Kaya pinakamaganda mga kapatid, huwag tayong maging cowards. Huwag tayong mag-quit dito sa pagsunod sa salita ng Diyos. Don't be cowards. Amen. Don't be cowards. Don't quit serving God. Kahit na anong mangyari kapatid, huwag nating aalisin ito sa pamilya natin. Huwag nating aalisin ito sa buhay natin. Huwag nating aalisin ito sa ating karir. Huwag nating aalisin ito sa ating karir. Huwag nating aalisin ito sa ating rangko. Huwag nating aalisin ito sa ating position. Huwag nating aalisin ito pag may pera na tayo kapatid. Huwag nating aalisin ito sa ating marriage life. Huwag nating aalisin ito sa ating pamilya. Itong puhunan natin. Pag tinanggal mo to, you will be cowards. Pag tinanggal mo to, kapatid, you will quit. Alam nyo ba? This is the best weapon. Hindi kaya ng dyablo ito. Hindi mo kayang dyablo mag-isa. Kinig. Ito ang this is the best weapon for the people of God. Amen. When it is time, you're about to quit, kapatid, bumalik ka rito. And you will never quit. Pag medyo natatakot ka na, cowards ka, balik ka dito at ibabalik ng Diyos yung tapang mo uli. Bakit? Anong sabi ng Biblia? For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. In the book of Ephesians chapter 6, kapatid, anong sabi doon? This is our shield. This is our helmet. The helmet of salvation. The Word of God. Kapatid, hindi kailanman tayo maging cowards sa Panginoon. Kailanman hindi tayo magkukwit sa paglilingkod sa Panginoon kung ating pang-aahawakan ang salita ng Diyos. Ito dapat ang buhay natin at pag ito ang maging batayan, basihan, pundasyon ng ating buhay, you will be quit. You will never be quit in your ministry. You will never quit serving God. At kailanman hindi ka matutuwag. Noong 2003, nandito na ako. Alam niyo kung duduwag-duwag tayo, wala tayong ganito. Kung duduwag-duwag ako bilang leader mo, wala si Brad Tom dito. Kung duduwag-duwag ako bilang pastor dito, hindi bumalik si Brother Rolly.
Kung duduwag-duwag ako dito mga kapatid, hindi magkakagusto si Nanay Alicia dito. Kung duduwag-duwag ako mga kapatid, kasi tingnan mo, kung duwag ako, paano ko kayo may paglalaban sa kalaban natin na hindi nakikita? Sige nga mga kapatid, kung duduwag ang leader natin, paano tayo ipaglalaban when problem comes? Paano tayo ipaglalaban when difficulties will come? Pero pag nakikita natin na meron tayong leader na tumatayo, na lumalaban kapatid, at hindi duwag at tumatayo, na siyang example natin kapatid, na lumalaban para sa Panginoon, at sasabihin din natin pag may nakikita tayo na leader natin, gusto ko yung leader na yan. Kaya kapatid, I like Moses. I like Joshua. Si Joshua hindi naduwag. Si Joshua hindi nag-quit. Si Moses hindi naduwag. Si Moses hindi nag-quit. Ilang tao ang nililid ni Joshua? Millions of Israelites. But Moses and Joshua never quit. Honestly, alam niyo kung bibili-bilangin ko lang yung tulog ko, basta nakakatulog kami ni Silang, alas 11 ng gabi, alas 12 ng gabi. Gigising ako, basta nagigising ako ng alas 2, alas 3. Alas 4, hindi ka na makatulog. At nais ko malaman na inyo, wala akong ibang iniisip kundi kayo. Di nyo lang alam. Mga kapatid, isa sa mga matinding kaaway natin, kaya hindi natin naabot yung tugatog ng good success. Sapagkat naku-coward tayo. Nagiging cowards tayo. Siyempre pag natakot ka na, naduwag ka na, what next? You quit. Nakikinig kayo? And then you quit. Ngayon, isang punto pa lang ito. Pang-anim na araw pa lamang ng 2025, huwag kayong duwag. Naunawa natin. Sapagkat, kung gusto mo ng good success, huwag kang duwag. Gusto mo ng good success, huwag kang mag-quit. At sa ating pag-aaral, kung kayo nag-aaral, kayo mga nag-uopisina, kung kayo nag-uopisina, kung kayo ay official ng gobyerno, kung kayo ay may position sa isang sa trabaho ninyo, pinakamaganda, kasama nyo ang Diyos sa tagumpay ninyo. Ngayon, gusto natin magkaroon ng good success hanggang doon sa dulo ng taong ito. Don't be coward. Get this book, brother. Nakikinig? Don't quit. Get this book, sister. Tumayo tayo. Sama natin yung pamilya natin, dito tayo sa altar. Sa mga nakapagdala ng bisita, kayo na mag-pray sa mga bisita nyo. Kapatid, ang daming problema na haharapin natin sa taong 2025. But, please, don't be cowards. Please, don't quit. Marami tayong haharapin muli na mga problema. Marami tayong haharapin na pagsubok. Pero katulad ng sinasabi ko sa inyo, don't quit. Don't be cowards. Maaaring makakaharap mo problema sa pamilya,
problema sa trabaho, problema kung saan-saan nanggagaling. Pero katulad ng nasabi ko, don't be cowards. Don't quit. Get this book. Get this book. And you will never be coward. Get this book and you will never be quit. Alam niyo ang gagawin ng dyablo? Tatakutin tayo. Gugulatin tayo. Pababagsakin tayo. Pero katulad na nasabi ko sa inyo, don't be cowards. Don't quit. Always go to the Word of God. Weapon natin ito, sandata natin ito against cowardice. Sandata natin ito against quitting. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Thank you, Panginoon, sa mensaheng binigay niyo po sa amin. At iniling ko po, dinadalangin, Panginoon. Ang dyablo po, Panginoon, ang dyablo po ay totoong kaaway. Hindi po siya namimili, Panginoon, ng pababagsakin. Hindi siya namimili ng sisirain, wawasakin. Kahit sino sa amin, Panginoon, pwede niyang gawin sa lahat. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, na wala na kami ibang panghahawakan, kundi ang iyong salita, Panginoong Diyos. The only weapon na kinakatakutan ng dyablo is your word, O God. Kaya tulungan niyo kami para hindi kami maging cowards, para hindi kami mag-quit na naglilingkod sa inyo, Panginoon, upang maabot namin yung tugatog ng tagumpay na katulad ng naabot ni Joshua. Kaya sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Sapagkat ang puhunan ni Joshua ay walang iba kundi ang inyong salita, Panginoon. At dalangin ko po ng bawat anak niyo tiklop tuhod, ito rin po ang dapat maging puhunan namin. Salamat po, Diyos, kausapin niyo po yung mga anak. I-bless niyo po sila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. All right, can you shout amen?